Alright, so I am requesting everyone na nasa banyo, nasa children's room, let us come all here and let's start our service. And may I request everyone to sit to the vacant seats in front. Please occupy the vacant seats. Thank you so much. Alright. So I hope every one of us are settled in. Now let us bring out our Bibles and open your Bible on Psalm chapter 34 and 34 verses 15 to 22. Nakita na ba nato? Amen? Thank you, Lord. Thank you. So let us read. It says in here, "The eyes of the Lord are toward the righteous, and his ears are toward their cry. The face of the Lord is against those who do evil, to cut off the memory of them from the earth. When the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them from all of their troubles. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Many are the afflictions of righteous, but the Lord delivers him out of them all. He keeps all his bones, not one of them is broken. Affliction will slay the wicked, and those who hate the righteous will be condemned. The Lord redeems the life of his servants. None of those who take refuge in him will be condemned." Amen and amen. Yeah, so I believe na nakuha na to ang message ato ang Psalm na kung unsa man atong ginaagian karon sa atong kinabuhi, giingon diri nga normal lang na siya. Wala gibutang diri unsan na troubles ang ma-face sa Christians or those who do righteousness or those who obey God. Wala giingon diri kung unsa specifically. So it means na it may be persecution, it may be oppression, it may be like anxiety attacks, it may be you battling yourselves. So I hope na nakuha nato na ug na understand nato na in all days of our lives naa si Lord sa tua, and He promised here na maski unsa man na situation, maski pirmi man ta gina-oppress or gina-persecute, hawaon ta niya ana na situation, and it's either kuhaon ta niya ana na situation or ubanan ta niya dira na situation. Alright, so let us pray. Most gracious Heavenly Father, precious Holy Spirit, Lord, thank you so much for waking us all up today. Thank you so much for the gift of life, for your protection, for your provision, for the love and care that you have showered upon us, Lord God. Lord, we love you so much, Lord God. And Lord, thank you so much for looking at us with eyes full of love, Lord God, even though we are all sinners, Lord God. Lord, we welcome you in this place. Precious Holy Spirit, please fill us, Lord God. Father, please let us enter in your rest, Lord God. Lord, today, Lord God, please, Lord, help us to gain focus, Lord God, and help us to forget our problems, Lord God, everything that worries us, Lord God, and troubles our heart, Lord God. Lord, you promised us that if we take refuge in you, we will never be condemned, Lord God, and you will never turn your face from us, Lord God. And Lord, here we are, Lord God, humbling ourselves, Lord God, and and we are like bow down mi sa imong tiilan karon, Lord God, Father. And Lord, this is all we ask, Lord God, in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. So good morning, church. It's another Sunday and it's the special day kung asa makatapang tatanan to worship the Lord. Amen. So before to mag-start, I would just like to share this verse from Revelations 2:3-4. It is written here, "You have persevered and have endured hardships for my name and have not grown weary. Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first." Amen. So this verse kay ginabalik-balik na nato ni. Diba? Permi na lang nato ni siya madunggan. But I want you to listen carefully. God appreciates the things we do for our church. God appreciates the little things we sacrifice for Him. And God even appreciates na naa ka diri karon, na nagtindog kasi ang presensya. Okay? But our service to God, it is not enough to show na love na to siya. Okay? So, our love for Him should be seen and measured inside
worship Him. Okay? So dira magbase kung unsa nimo ka love sila, kung ginaunsa nimo siya pag-worship inside sa imong heart. Amen. So for those kanang dugay na wala naka-worship kay Lord, for those na naga-struggle og balik, okay? So I want you to sing this song from your heart. Sabto na to ang lyrics. Let's sing that we are coming back to the heart of worship. Let's bring Him more than a song. Let's bring Him more than just a clap, more than just a song. Let's give Him the heart of worship. Okay, so ihatag na to ang worship na deserve niya, nagikan sa itong kasing-kasing. And it doesn't matter what you feel. It doesn't matter kung dry ka. It doesn't matter what you think or what you feel. Because worship is not about you. Worship is about Him. Worship is about God. Amen. So right now, I want you to forget anything that you are thinking, anything that you're feeling right now. And ihatag na to ni tanan sa iyaha. Ihatag na to tong focus sa iyaha karon. Amen. Hallelujah. So now let us raise our hands. Let us sing to the Lord right now. Let us talk to Him. Hallelujah, Lord. We're coming back to the heart of worship. We are singing to you, Lord God. Lord, we are here because of you. We are not here because of ourselves, because of others, Lord God. This is all for you. Hallelujah. Holy Spirit, Lord, we welcome you in this place, Lord God. Hallelujah. Sir, we bring you more than a song. Hallelujah. I bring you more than a song. More than a song. Oh, I bring you more than a song. I bring you more than a song. More than a song. Let's sing. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a worth that will bless your heart, and I will bring you more than a song. I bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have regard, because you search much deeper within. You search much deeper within the way things appear. You're looking into my heart, and now we're coming back to you. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. Yes, Lord, we worship you, King of endless worth. King of endless word, no one could express how much you deserve. The one we can pour, the one we can pour. All I have is yours, every single breath. I bring you more than a song.
Sings to you, Lord God, it's all about you. Jesus. Yes, Lord, I'm sorry for everything I made it. but it's all about you. It's all about you. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it when it's all about you. It's all about you, Jesus. Hallelujah, God. I'm coming back to you. I want you to set me on fire. So we're coming back to you, Lord God. So set me on fire like I've never known. I wanna love you more as life goes on. So all of my days I place love first again. This is all I want. That the love I have for you doesn't fade along with you. Can you help with that? And the reason that I ask, the reason that I ask, I've
verse again. Let's sing, beset me. Don't never know. I wanna love you more as life goes on. So all of my days I place my first love first again. And once I was drifting, once I was drifting, but you called me home. So I give my life for the ones still lost. And I see my friends repeat the first love verse again. And you see this world return your first love you first. Hallelujah, Lord. Yes, Lord, we worship you, Lord God. Hallelujah, Lord God. So you are the God who can move mountains, Lord God. And you are the author of salvation. And you have conquered the grave. Hallelujah. You are mighty to save. Yes, Lord. Hallelujah. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior. The hope of nations. Let's sing to Him. Hallelujah. Savior, He
deserve every worship, every shout, every praise, Lord God. We give all the glory to you alone. This is all for you. This is not for us, Lord God. We love you, Lord God. This church loves you, Lord God. Lord, we continue, Lord, to worship you, Lord God. We continue to give you praise. Thank you. Hallelujah, Lord God. Yes, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. May buntag sa tanan. Good morning. Ipakita sa inyo smile sa kuabe. Cool ba sa speaker ka ng mga tubang ka, nagmugot, puros mong katubang ba? Pero kung nag-smile, makahatag og confidence sa speaker. I'd like to comment si MJ kanina, no? Si MJ kanina. Nag-challenge sa piring, mahimog ka ng maayong preacher dahil sa future, no? Na siya i-gift sa preaching. Pagamit lang ka sa Ginoo. Amen? O dili lang siya, pati kita gamiton man tatanan. Amen? We will have our own time. Depende yun ka na itong magpagamit ta o dili. No, naalang gid na sa tua atong desisyon. So gyang yun ako tanan sa pagtindog. As usual, di ko nagasugod unless we pray. Kay dili man ta maminaw sa pulong sa tao, maminaw ta sa pulong sa Ginoo kanang buntaga pinagagi sa iyang balaang espiritu. Atong lipa pa tong mga kamot, and let us pray this morning. Lord God, we ask for forgiveness for all our sins. We come before you, Lord God, humble, Lord God, before your presence, Lord God. We know we can do nothing without you. And this morning, we ask you, Lord God, to sanctify us and cleanse us by the blood of Jesus. Lord, usahay wala may confidence mo atubang kanimo, Lord God. But salamat, Lord, by the blood of Jesus, you have given us the confidence, Lord God, to come before you. And Lord, this morning we pray that you will speak to us through the Holy Spirit. Lord, we pray for your anointing. We pray that you will bless the word, Lord God. You pray that you will speak to us, and we pray that you will transform, Lord, each and every one of us this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Morning. May buntag sa tanan. Amen. Mudiretso lang ko sa word kay marag taas-taas man ko datong topic this morning. So, mo-start ko sa isa ka pangutana karong buntag. Ug ang pangutana mao ni, why are we afraid of death? Sigurado baka mangutana ko, kinsa man diri ang dili mahadlok mamatay. Namingo ka pastor, para sa kuha di ko mahadlok mamatay ba? Kinsay makasulti na kay nagsige pa bayag hiring ang Russia ron sa gira dito kay urot-urot na ba no? Katong mga isog, kabla ka masinong sa ka isog sama the back of our mind. Murag naay kahadlok pagkatubang sa kamatayon. Amen. Kami manggod mga speakers, nagapadala mi sa art ministry of unsay title sa mong topic. Pagka Sunday kay post man na nila sa atong FB. Na mo ning title sa atong topic pagkaugma Sunday. Kabalo ko na tingala tong in charge artist kay atong topic manggod karon murag dili siya unusual siya. Murag hadlok na topic. No. Pero ang pangutana nato, why are we afraid of death? Ganong hadlok man ta sa kamatayon. In fact, siguro hadlok ta physically. Ay murag sakit man siguro ang mamatay, no? Na nagadlok ko sa Ginoo, Lord, pwede ka na kung mamatay ka ng pag-abot sa akong panahon ka nang natulog lang ko ba? Kisay lang ko na natulog lang ko ya pagkaugma wala lang day ko. Wala pain ba? No, wala. Dagay gusto ginana no, siguro at one point sa imong life nakainana po kag negotiation sa Ginoo. Kay mahadlok na kitag death. Pero isa gid kabutang nganong mahadlok ta sa death. It is because we have unsettled issues in life. Daghan tang mga issues sa life na wala pa to na settle. Mga relationship na wala pa nato na balik. Relationship na nabungkag na nagplano pa ta na ibalik unta before unta takuhaon sa Ginoo. O di ba nga finances na kinahanglan pa nato i-settle? O di ba mga dreams na kinahanglan pa nato kabuton, wa pa man nato nakabot na moingon ta, Lord, time out sa Lord. Ayaw sa kukuha. Kay daghang pangandoy sa future na wala pa natuman. O nagkasaksak sinagol ang atong audience karong buntaga igsoon sa reason na why are we afraid of death. Bago lang nato no na gilubong
atong kauban diri no si unsa ni si Kuya Boy no tong Tagalog gani kung makita mo sa picture no makailag mo kauban nato na mo Sunday diri nga siya pa nag-psalm reading atong July 3 siya na diri sa atbang nag open sa psalm reading kanang magbasa na siya sa psalms na maghilak muna si Kuya Boy ikuha na siya sa Ginoo igsoon and nagsubo atong mga kasing-kasing at tungod ana kaya ako may usually makawali ba sa funeral service nagapangutanan na po ko sa akong sarili ba Lord kung ako'y kuhaon kinsa kay mag funeral service Lord no pwede mag-assign na tadaan mayingon siya kagsimba ko pastor kabalo ka when it comes to death hadlok na to isgutan di ba mura siya something na di dapat isgutan ako ipisat ang title karong muntaga next to ang title nato is 4 things you need to do before you die. Look na pastor oy. Unsa man imong title, murag morbid man kayo. Murag hadlok man. Nya lain ba yata? Kung magisgot og kamatayon ingon di ay isgot ana oy. Busing magabaan ta no murag magnanunglo. Kay nagisgot man tag kamatayon baliktad igsoon. In fact ingon sa Bible Psalms 90 verse 12 ingon pa si David, Lord teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Ingon pa si David, Lord, i-remind would be permanente, Lord, kung how short life is. Kana masigi mi kahinumdum na pwede day may mamatay anytime. Kaya kung makahinumdum ka na pwede ka mamatay anytime, mahimo kag bright, dili nakapalaway. Di ba? Kung mangaway man kag basig ugma nakukuha uno unya, dili na ka mangaway. No. So kung kabalo lang ka na short ang life, kung kabalo lang unta, nang tanabay ko sa Ginoo, Lord, paghimo sa mua, ngano wala na nimo butang expiry date diri sa nakatatak ba no? Expiry date diri nindot unta kayo no kanang expiry date diri no kay kanang na mga palaway natong mga kauban pagtanaw nimo ay mo expire naman ni ugma pasensyahan na lang nako ni gamay antos na lang no wala lang siguro ta pero God in His wisdom no gitago na sa Ginoo sa tuwa kung kanang sa ta mamatay muna importante mangandam ta ingon pa nila buang-buang daw ang tao na wala nangandam sa usa ka butang na sigurado siya may tabo sa iyang kinabuhi. Kung kabalo ka na naay bagyo pagkaugma, mangandam ka, oy. Kung kabalo ka kusog ang ulan pagkaugma niya, bahaon inyong area, kabalo ka, bakwit na kadaan, no? Imo nang i-elevate daan tong ginabahaan man mitong una sa Villa Park. Anad kay ka-reimburse na. Grabe hinakutay so kapuya gyud kay magbaha niya. Grabe linipyuhay, baho kayo niya pagkasunod adlaw, muulan na sad, mubaha na sad. No, abot ang point surrender gyud na makwit gyud mi, no? Ang butang sa baha usay mapredict pa nato. How much more sa kamatayon? Kinsa may sigurado diri na mamatay gid siya paabot sa panahon. Tas ang kamot. Ko sigurado ko ba? Kinsa dili pa sure di pa ko pastor, basi di gid ko mamatay gyud adto sa kanturan. Kung di pa ka sure na nagka-problema gid ka. Kaya ang kamatayon sigurado man gyud. Na ang pangutana nganong dili man ta mangandam? Kay daghang mga tao pagabot sa kamatayon, they will have regrets in their life. Dagan silang pagmahay. Gusto pa sila mabuhi og dugay kay wa pa na settle ang mga butang silang kinabuhi pero masakiton naman sila. Wa na sila mahimo. O dili na ko na gusto matabo sa tong life. Ang pinaka-wisdom, pinaka-wise kayo na himon igsoon is to prepare for death while you are still healthy and alive. Ug unsa may akong pangandaman pastor? Upat ka butang. Kung maandaman nimo ning upat ka butang, pag-abot sa imong kamatayon wala gid kay pagmahay. Amen batana? Gusto mo makabalo ni unsa ding upat ka butang? Okay, commercial siya ta kay mo inom sa man ko. Amen. So, next. Na isa ka author si John Izzo, ambot tama ba pronunciation, Izzo man na o Izzo. Ang gihimo niya nagsulat siya libro. Gibutang niya ang result, ang gihimo niya, nag-interview siya, nagsulat siya 15,000 katao. Nangayon siya recommendation kung kinsa ilang nahibalaan na marag sa ilang tanaw, ideal na tao ba, dapat sundon kay dapat 59 years old ang tao, ana iyang bracket, 59 years old siya, sa tanaw nimo, modelo gyud siya sa iyang pagkinabuhi. Pasabot, nanginabuhi gyud siya na meaningful iyang life. Na kung mamatay siya, wala gyud siya regret sa iyang life. Sa ilang tanaw ba? Napakay kaila na moingon ka Lord kung sa matiguang ko, inana punta ka pareha sa iyaha.
Kay murag model gid siya, ideal gid siya. So nagsulat si ISO, pag-recommend mo mga pangalan ug address, na telephone number sa mga tao na tan-aw ninyo model gyud na 59 years old and above. Unsa edad? 59 years old and above. Sa ato ba matiguang na kanang hapit na mo retire ba? Paras na mo no na naman mi sa mga pre-departure area, mo sa eroplano pa na waiting man mi mga idara na mo no. Kay kanang mga tao ni nana na halos na experience na tanan nila sa kinabuhi. Grabe na nagmanga wisdom. Niagi na naggrabing problema. Niagi na sila grabing solusyon sa kinabuhi. Daghan na silang masorte. Muto naghatag recommendation niya. Daghan kayo. 1,500 ang nag-recommend. Niya pinagi sa pre-interview, gi-filter niya, na-reduce to 325. 325 katawo iyang gi-interview. Sagol-sagol. Na CEO sa kumpanya, mga president sa kumpanya, na barbero, housewife, na pari, na pastor, na mga poet, na mga educators, na Christians, na Buddhists, na Muslims o Hindus. So sagol-sagol. Iyang gi-interview. Nga, sa kanin sa ilahatanan, ng mga gitawag natong wise elders, tulo ka pangutana, parihas pangutana silang tanan. Number 1, what are your regrets? Karon natiguang naka 59 years old and above naka or older. Unsa man imong mga regrets sa kinabuhi? Number 2, what brought you the greatest happiness? Karon natiguang naka sa imong tan-aw kung i-flashback nimo imong kaugalingon. Gikan tong una kutob karon unsa man gyud ang nakahatag og grabing happiness sa imong life? Ug ang ikatulo, what must we discover about life before we die? In other words, recommendation. Sa imong recommendation, unsa man yung i-recommend sa ako amoa na pag-abot sa panahon na unsa na mo preparahan. So kaning tulo, gipangutana nila, nagsaksak sinago, lain-laing reliyon, lain-laing trabaho, lain-laing levels of life. And surprisingly, paminaw mo, surprisingly, sila tanan, sa kaning tulo ka question, parehas yung answer. Silang tanan. Lain-lain lang pagkasulti. Pero kung imong ikuan ang thought, ang bottom line, parehas lang silang answer sa tanan. Mao ni atong itakel kanong buntaga. Atong pangandaman ning tulo ka question. Na dili ta magregret. Number 1, na dili na always ta magmalipayon. Ug number 3, magkaroon tag wisdom how we live our life before ta mamatay. Next. Thank you. So, question number 1. What are your regrets? Ug ang common answer nila is, basahon nato together, go. Mo nang answer nila kadaganan. Sobra na kayo ko ka-playing safe sa akong life. Natiguang na lang ko, wala kayo ko'y agi. Limang ka, kani mga model na ni sila no, sa life. No? Pero para sa ilang sarili, wala kayo ko'y agi, kay talawan kaayo ko. Because of fear of failure, hadlo ko mo negosyo, hadlo ko mo excel sa klase, hadlo ko mo speak sa tubangan, hadlo ko mahimog ma-promote, hadlo ko sa tanan butang. Kay muadto ko sa isa ka butang na dili ko kabisado. Mawala ko sa kong butang. Lain-lain lang pagkasulti. Isa ni nga, I was afraid to fail. I played it too safe. I didn't try enough. I was crippled by fear. Ano yung mga tubag nila. In other words, isoon, pag abot sa imong panahon, matiguang nakaparehas na mo. Kung sobra gay ka playing safe sa imong life, kanang magpadaplin lang nga ka permanente. Nya kung na mga games, parlor games, di ka mo appeal. Nga naman, kaya basi maulawan ko, no? Madagma pa lang noong ko diha. Diri lang ko, playing safe lang ka permanente. Na recitation sa klase, recite na tanan, kabalugog ka sa answer, pero di ka mo saka sa imong kamot. Nga naman, ay basi maulawan ko, basi mali pa lang unya, maulawan niya ko. Afraid of failure. Kung kabalo lang ka, pag-abot sa imong time na maniguang na ka, makaingon ka nga nung manako ito ni answer, nga nung wawag ni saka sa akong kamot. First honor na unta ko ato. Nahuman yung kong elementary, huwag yung ko agi. Nalang ko, most silent. Hilumon na yun kayo, nalagay sa kilid, no? Most behave. Sa kilid, di kayo mag-apil-apil. Kabila kayo so at this point sa atong life, mubo lang ang life, so tiyanta mo. Pag-abot na ako sa karong idara, nakaingon ko, sayang atong mga pahuna, no? Kung kabalo ka sa answer, sorti ka. No? Sorti ka. Kung may opportunity mo kanta niya, maayo ka mo kanta, kanta. Ayaw ka ulaw og failure kay walay ning sikat. Nawa ni agig failure. Ang mga dili mo asenso sa kalibutan, paminaw mo ni ani, ang mga tao na talawan.
mo fail, you will not succeed. Because the only way to succeed is to experience failure in life. Dili gali ka gusto kay kag zero failure sa imong life, zero successful ka. Kay wa may success without failure. Muna imong katapad karong buntaga, talawan ka ba o dili? Mga pangutana ni ana karon. Pila ka opportunities ti abot sa imong life. Imo gyud unta to, kabalog gyud ka na imo pero wa gyud nimo ka kahit talawan man ka. No? Kabalo kay igsoon makagol. Kung dili ka Kristiyano, okay lang talawan ta, no? Kay wa man ta kabalo. Pero kung Kristiyano ka, kabalo gyud ka na ang Ginoo naghatag sa tuag spirit of fear. Hindi naghatag siya og spirit of power. Ano sa sound mind. Kabalo gyud ta ang mga Kristiyan. Nganong mutalaw mo ta na namang Ginoo bakap nato? Kung naay mga successful sa kinabuhi, dapat number one mga Christians, because we all have the principles in life. Ang mga dili Kristiyano, wala in taon sila guidance. Wala sila word of God. Wala sila nag-mentor sa ilaha. Pero ang uban mo succeed po, no? Matingala ka. No? Nga, daganin mo mga Kristiyano, kompleto ta sa word of God. Nga, mo fail lang kita kay tungod talawan ta. Amen? Pastor, ayaw, pangigo, pastor. Kabalo ka mga igsuon, apil na ko, ali. Kay naka-realize ko daghang point, daghang opportunity sa akong life, wala ko gikuha. Kay kunod ning talaw ko. Kung karon pa lang kabalo pa lang ko ako na lang unta tong gigrab. No? Katong batanon pa ko niya, dili pa inani akong hawak. Katong tao pa kay ko tanawon maigsoon pero made in the image of God beata, no? So, I did not take enough risk. Kay ngano, naanad bang kunta? Nanata sa atong comfort zone, kaning yellow comfort zone. Unsa man ang comfort zone sa atong life? Kanang things I usually do. Naanad na ka, kanila kong ginahimo kada adlaw. Anad na ko ani, komportable na ko ani. Safety and security. Okay na ko diri. Diri lang ko. Di na ko mo try ubag kong butang. Di na ko gusto mo learn online butang kay mahadlo ko, kay ma-safe naman ko diri. Freedom from risk. Kung kani ako himuon, padaplin lang ko, walay risk. Muna ang mga tao na nasa comfort zone. Ang problema, kanina mga tao na nasa comfort zone, gusto nila mahimong successful sa life. Ang problema na po, kay gusto man ka ma-successful, ang success wala sa comfort zone, paminaw. Ang success naa sa courage zone. Outside sa comfort zone. Naa dito, success is here. Kung gusto ka mahimong successful sa life, dako kag agi, dako kag impact sa kinabuhi. Muasenso ka, mugawas gyud ka sa imong comfort zone. Dili gid pwede magpahipi lang ka. Mo participate gyud ka sa kinabuhi. Amen. O kani sa tanan aspect sa tong life, be it in the ministry, be it sa office, be it sa imong balay, sa imong negosyo, sa unsa man na grupo na association na ka, ayaw sige pahipi igsuon. Gitawag ta sa Ginoo to become leaders. Ingon pa ang Bible sa tua na dili ta gitawag sa Ginoo para mahimo tag ikog. Kundo kita naata sa head. Kay gamiton ta sa Ginoo to influence others. Ang problema ang spirit of fear. Mo gini ang problema gyud. Mo gini ang nagapugong sa tua kay mahadlok man ta. Diri lang ko pastor kay naa naman ko sa akong comfort zone. Sa gawas igsoon sa karisyon na risk, things that I have never tried, difficult things, napo dito ang growth, ang opportunity, ang adventure, naa sa courage zone igsoon. Kinahanglan yun ka mo gawas kung gusto ka mo asenso sa life. Ingna imong tapad, gawas na sa imong comfort zone ba? Kabalo ka mga igsoon, nagdako gyud ko na introvert ko. Ulawon kay ko, kanang ako guilty gyud ko ng mga parlor games, di gyud ko maapil ana. No? Kay basig kamod pa lang ko, monsa ulawan ko. Ako una gyud puminti fear of failure igsoon. Kita ka ng mga bata pa mabaga kay gnaong. No? Kita ka ana. Masing wala giimbita mo adto sa tubangan mo kanta. Ako example ini akong anak si Bes. Di gini maulaw to si Bes ba. Pagkadulyag kanta liwat man is mama no, di man siya maulaw, pero extrovert ni si Bes.
Mukanta kita saya tubangan nung bata ba ni siya niya. Isa lang pabaya kakanta yang nebalan. Bayang magilir. Pero mura po'y kanta, manindog tanan. Tindog tanan ay. Mura ginayang panglaban ni Igsoon. Ya, pakantahon na lang po siya kanina mga party. Mo gito yang kantahon. No anang lupang hinirang, di ba daw bayang magilir ang title na. Lupang hinirang title na. Pero nakita na nako sa kong anak ang success na metabo sa nga life basta magpadayon lang siya sa Ginoo Igsoon. Kablo ka naman gini sa Ginoo tanan no. Masiun sa pataka bright, layo kita sa Ginoo kita success. No. Kuna ang tool sa tuwa. Sa mga parehas na kung introvert, kinsay mga introvert din mga maulawan tas ang kamot. Ay kaulaw pati pagtasok kamot, maulaw ka, tas kamot. O dagan na ta. Mga introvert, paminaw mo. Mag-practice kita mo gawa sa atong comfort zone kung gusto kita ma-successful sa life. Amen? Di man ta kinahanglan may mong speaker. Pero kinahanglan makita tag opportunity atong i-grab dili ta permanente sige kaulaw igsoon. Pabaga putag naong panagsa. Mga introvert, kabalo ka ko naman ko gimahayan so tian ta mo nagmahay gyud ko nganong maulawon ko gikan sa gamay pa ko tud na dako ko. Kay daghan kay opportunity sa akong life wala ko gi-grab kay tungod lagi maulaw ko. Mula mga students karon, labi na mga introvert, I encourage you go out sa imong comfort zone. No? Nakoy i-testimony kani kay Lois. Si Lois, na siya dream board. Gitudlo man ng School of Leaders, no? Napahimuon tag dream board. Unsa kay ang dream board kanang ang imong mga pangarap, kitay nangarap kag kotse. Magprinta kag kotse na imong gusto katong brand o color na imong gusto guntingon nimo, ipilit nimo sa imong board. Dara akong kotse na pangarap. Balay unsa man imong dream na balay? Na swimming pool, na ikuan, mangita ka sa internet, ipinta nimo, iguntingon nimo, ipilit nimo sa imong dream board. Nahulog na imong dream board, visual. Makita gini mo yung gusto sa imong kinabuhi. Gusto kong ministry, yung daghan, mag-preach sa daghang tao. Magpinta na po ka dito, picture na nagwali itong tao niya, ipilit nimo sa imong dream board. Ipahinom mo nang muna sa School of Leaders. Si Lois na siya dream board, Dixon. Iya ginang gi-follow yung dream board. No? Nigawas gyud siya sa iyang comfort zone. Giapil niya siyang dream board na makabalo siya mag-drive. Nintuon gyud na siya drive. Si Lois, nagkuha gyud siya og lisensya. Student permit para maka-drive siya niya. Siya gyud mamukaw na mo, pwede na pa, driving na ta pa ba? Auban talawan man, no? Kinsay talawan diri mo drive. Amen. Kumpisa lang sinuod. Amen. Hatlok man ta. Pero siya, ninggawas gyud siya sa iyang comfort zone. Ngano man, part siyang goal na sa courage zone, ang na dito na makatuon siya drive. Nya kung magsige siya kahadlok, di siya katuon. Muna iya gi-conquer iyang fear. Mamukaw gyud sa muwa, pa driving na ta pa ba? Buntag apo, gusto kog tudlo sa iya ha. Maigson. Karon siya na naga-drive sa muwa. Yan na po siya lisensya igsoon. Kay giapin man siya ang dream board, nang butang siya lisensya po dito. Picture, gipang-checkan niya ang humana. Giapin siya sa dream board na mo take siya board exam na dito. Nya makapasa siya sa board exam. Gracias sa Ginoo nakapasa siya sa board exam. Gitsakan na po niya yung dream board. Kabalo ka kung wala kay dream board, wala kay dream sa life, wala kay padulungan. Mapalid-palid lang ka kung asa ang direksyon sa hangin. Unsa may imong plano sa kinabuhi, brad, sis? Depende sa hangin. Kung pawala hangin, pawala pug ko. Ako ning ginawali tong una pa. Ang kinabuhi, kinahanglan kag dream. Muna kag mutabok og sapa. Nakusog kayong agos. Kabalog yung ka na gusto ni mong matabok, exactly ka ng punuan dito kung gusto mo abot. Pero inigambak ni mo sa swimming, igsoon, mo swim ka paduludot tungod sa kakusog sa agos, di yung kakalanding sa tubangan, di ba? Mapalig yung ka sa layo, di ba? Unsaon man nimo na igog yung ka sa tubangan, kusog mga agos. Unsaon nimo? Nakay pisi. Hikta ni mo pisi, gikan diri. Subayon yun ang pisi. Masigrabe pang agos, abot yun ka sa tubangan. Ang imong dream board mo na imong pisi. Masingon sa pang problema sa life, discourage na ka. Tanaw kag balik sa imong dream board, anak ko dream board, balayo na po ko. Kung inana ka kaprosigido, in 5 years time, dako kay kagagi. Compare sa mga tao na walay dream board silang kinabuhi. Amen? Young people, sugod na tag dream board, na naman mo dream board, sunda to balik, i-visit ninyo. Yung mga dream board. Get out sa ibang comfort zone. Masi sa mga tigulang ligsoon. Prayas ako,
Hello. May dara na. Di pwede na wala tayo dream board. Kaya kung tigulang na ta, wala tayo vision sa kinabuhi, samot yung tag kaluya. Maski unsa pakakatigulang na, nagigyapoy kay dream sa imong kinabuhi. Amen? Habang may buhay, imong pa nila may pangarap, may pag-asa. Example na ako. Next, napakailain. Kaniday akong ikuan, pakita. Kinsay nakaanilig hilig diri mag-jogging sa Memorial Park, mag-biking. Siya nakatraya na diri, mahilig kayo, di ba? Nagukoy na realize ba? Mutanaw ka sa Memorial Park, dagan man patay gipang lubong, no? Dili lang na siya lubnganan sa mga patay na tao. Lubmanan po na siya sa mga damgo na wala na tuman. Nganuman, kay tungod talawan. Damgo na wala na tuman sa ilang life. Daghan untang pamilya na na-unite, nagkagubot, pero nabalik unta to before siya namatay kung dili lang siya ning talaw na mga sorry. Amen? Wala na ni amen. Tinud-anay naman ko ni pastor, oy, wala na mo amen. No? Lisod yun di amen, no? Labi ang sadan, pikas tao niya, digid mga ipasaylo. Mingo ka, pastor, ngalo ako may mga ipasaylo na siya sadan, no? Amen? Muna, risod ang reconciliation. Muna, alanganin pa mamatay. Kay dagang patang unsettled issues sa life, especially sa relationship. No? So muna, daghan mga dreams unfulfilled, daghan mga businesses na wala na dayon. Kay namatay na lang, talawan. Kabalo kay igsoon nga diri sa tuwa karong buntag, dagang mahimong milyonaryo diri ng mga negosyante ba? Amen? Basta dili lagi ka mutalaw. Magsalig lagi ka sa Ginoo. I-allow nimo tagaan ka spirit of boldness sa Ginoo. I have not given you the spirit of fear yung ng Ginoo. In fact, si Joshua, muna, next na lang. Ngunit akong number 1, di ba? Upat man to, paspasan na to. Live in your courage zone. Huwag na itong encouragement ka ron. Ayaw sa imong comfort zone. Si Joshua, yung pa sino, be strong and courageous, do not afraid, and do not panic before them. For the Lord your God will personally go ahead of you, and He will neither fail you nor abandon you. Deuteronomy 31, verse 6. Imagine mo si Joshua igsoon. Kinsa si Joshua? Siya ang impuli kay? Kinsa ang impulihan ni Joshua? Si Adan, no? Okay. Si Joshua igsoon mo nipuli kay Moses. Imagine mo imong pulihan na leader, ang gihimo sa atong gipulihan nimo na leader ning tunga og dagat. Ning paulad og kalayo dito sa kuan. Inana og powers ba na ang sapa na himong dugo. Pinagi kay Moses gigamit sa Ginoo nya di naman si Moses kuwao naman sa Ginoo, gipuli si Joshua. Nya kung ikaw si Joshua, unsay imong ingnon? Lord kahadlok, pulihan ako itong leader ko, yaw ba kayo ng leader? Taas na kay expectation ng mga tao sa kuha. Kay taas na ang daan ng level ni Moses. Unsaon na ako pagpuli, wag galing ko nakahimog milagro mas isa. Hadlo kay si Joshua igsoon, mo nagiingon sa Ginoo sa iya. Be strong and courageous. Gi-address ni Lord kay Joshua. Gi-address ni Lord sa imuha. Mula dili ka dapat mahadlo kung na opportunity sa life. And that's one thing na na-learn gid ako karon. Ulahay na mahay nako. Na mga opportunity ayaw kahadlok tira. Pero pananghid sa Ginoo, Lord. Lord, ako ning dawaton ni opportunity, Lord. Tabangi ko, Lord. No? Mangayo lang gid tabang sa Ginoo igsoon. Na ay lion inside sa iring. Away ang shadow, tabing lion. Ikaw na igsoon. Gabi ay imong future. Ngandam sa Ginoo si Muha. Basta dili lang unta katalawan. Next. Muna ako iklaro sa inyo before balik naman. Sa kinabuhi igsoon, ang driver sa imong life, naingon magud sila. Ang driver sa akong life, ang Ginoo, mali. Ang driver sa imong life, ikaw. You make the decisions in life. Unsa man ang Ginoo, siya lang ang nag-guide sa imo Gitagaan kag free will sa Ginoo. Kung unsa magkakaroon tungod na sa imong decision sa past. Amen? Kinsa na problema karon? Amen?
O sortihan ta mo, niabot ng problema tungod sa imong decision sa past. Kung unsa ka sa future, tungod na sa imong decision karon. That's why karon pa lang make the right decisions. You want to have bright future, make the right decisions right now. Get out from your comfort zone. Adto ka sa imong courage zone. Ay kahadlok estudyante ka, paningkamot na mutap ka. Because training na paabot sa life. Training na siya. Nadili na ka mahadlok matuban ng mga lisod ng mga negosyo sa future. Kay anad ka competition. Sa klase pa lang anad ka na. Pag-abot mo sa real world, mag-negosyo ka, grabe competition. Pero dili ka mahadlok kay anad na ka sa klase. Na-proven na nimo na ang Ginoo mo tabang sa imuha. Kung magsigi kag tawa, talaw, wala kay testimony to tell. Wala kay experience na mo back up sa imuha. Muna ayaw sige katalaw. Muna suti balak yung katapat ing na ayaw lagi sige katalaw ba? Ang Ginoo nagaguide, pero ikaw ang driver. So you make the decisions, you make the shots, you call the shots sa imong life. Next. So nako'y pailaylay sa inyo si Mariano Cue. No, kani si Mariano Cue? Kinsa man siya, no? Kinsa man si Mariano Cue? Kinsa man na pastor, never heard man na siya. No? Nagsugod din siya kabalog isuon after sa World War II, sa gera. Di grabe ka guba ang Pilipinas, no? Grabe ka guba ang Pilipinas. And during that time, daghan magsamdan, daghan nang hinalan og antibiotic. Kani si Mariano kay kita siya sa opportunity. Awa kita siya sa opportunity. Ug wala siya nahadlok. Kinahanglan dag antibiotic daghan. Namalit siya antibiotic worth 100 pesos lang itaw ni Soon. Gawagi siya kwarta. Nga iyang atuan to mga pobre na mga lugar. Ibaligyan niya isa-isa dito, door to door. Hago kayo, no? Bill, di ba? Alag ka aling door to door, Bill. Hago, Bill, no? Hago kayo. Maling siya door to door. Ang nakitang halin, yang isave. Yang isave. Kadugayan siya yung saving season, nakapurma siya kariton. Iya na pong pinanday. Katunan na siya kariton, daghan na siya mabutang na tambal. Daghan na siya mabaligya. Sa tanto niyang binaligya igsoon, nakatukod gud siya og iyang sariling gamay na sugod pa na pharmacy. Og ang pangalan sa pharmacy, kabalo mo unsa? Next, Mercury Drug. Siya ang tag-iya sa Mercury Drug. Asa nagsugod? Tinda-tinda siya ginagmay. Kakita siya opportunity, wala siya nahadlok. Gisuklan niya, kapitalan lang sa niya 100. Door to door, panuktok, baligya, puti haguwa, igsoon. Kabulo ka sa courage zone, hago. Sa courage zone, hadlok. Sa courage zone, usahin mo lang ka mo gasto. Pero kung wala ka sa courage zone, wala success. Sa courage zone na ang success. Awan, mo siya successful. Kaya kung dalawan pa niya siya, magsige na siya lingkod. Siya tigpalit og tambal. Naku, tambal. Kaya wala siya kauna-una og baligya, igsoon. So, kabalo ko samtang nagawali ko karon, namoy na hunaan na negosyo sa inyong life. Amen? Kinsa na ko na nagnegosyo diri ron. No? I-bless na sa Ginoo sa inyo ha. Amen. Next. Pasa na to. O, kinsa naman po ni? Si Tony Tang Kakchong. Sabi mo pangalan. Kabalo ka sa siya nagsugod. Iyang pamilya na gamay ng murag karinderya. Ya, bata pa man siya. Siya tigugas plato. Siya tigtrapo sa lamisa. Nagsugod siya diha. Pero kadugayan na nakitaan niya sa style pag negosyo ba. Nastadihan niya. Ning attempt na siya, magsarili na ko. Hadlok magsarili ba ya? Ano ikaw na lang, first time ni mo. Nangay siya kapital siyang papa, nangutang siya. Nagmaligya siya ice cream, igsoon. Sugod siya baligya ice cream. Ya ang mga tao na mo palit og ice cream, di man ganahan mo palit og ice cream kay gutom sila. Mangita nakapog kay burger, napog kay spaghetti, napog kay chicken. Napugos siya baligya og burger, spaghetti og chicken para mahalin niyang ice cream. Kadugayan ni igsuon na notice niya, masalin naman ang iyang burger, ice cream o spaghetti kaysa sa ice cream. Ni-decide siya later, dili na lang ko mag-ice cream. Mag-spaghetti na lang ko, mag-burger o mag-chicken. O yan, nagtukod siya sugod sa iyang negosyo. Nakananan igsuon. O ang pangalan sa iyang negosyo kay Jollibee. Siya ang tag-iya sa Jollibee. Grabe mga bilyonaryo niya akong ginastorya sa imo igsoon ba. Kabalo kaasa sila nagsugod, parehas na nato, mga ordinaryong tao. Di na sila nagsugod na milyonaryo. Parehas nato, pero dili sila mga talawan. Makita ang opportunity sa life, ilang i-grab, dili sila mahadlok. Ngano man day kung ma-fail?
Di man masayang ma-fail ka. Kaya nga no, makatuon makagleson. Fail ko. Di na ko tuusbon. Panindiday ang bantayanan, di ba? Sa Brad Boy, no? Alam na ko dugayan. Dugayan, mahawad na ka ba? Brad Boy, hawad naman eh. Dagan na experience. No? Diyan siya, inaana. Next. Kanina po siya, Julie Gandyongko. Hello, pastor, kinsa naman po na siya. No? Kabalo ba kayo, yung negosyo ito muna, sari-sari store. Kinsa na sari-sari store sa balay? Kasi mga na sari-sari store yun. Muna yung negosyo. Ito muna, sari-sari store. Kadugayan sa isa ka kumpanya na dako, na bakante ang kantin. Kinana sila kantin concessionaire. Kaya mamaligya kayo sa kantin. Iyang gitestingan. No? Hadlok, no? Yung kapital na kagdako. Iyan ang yung gitestingan. Namaligya siya dito sa kantin. Sa pagmamaligya niya, mga empleyado, ang iyang mga customer, mubayad kada katupusan lang kay mo may sweldo. Ya, kada palit sila sa kantin, ay may mangutana, te, puros lang ni sudan. Wala mo'y baligya pan, ay na day mangita og pan. Di mo ako kabalumulutog pan. Pero na opportunity, naman siya nakita na baker na kabalumuluto. Kabalumuluto, di partner ta. Magluto tag pan, kay kinahanglan ng mga empleyado, nagluto sila pan, igsuon. O gipalit sa mga empleyado, nindako, ilang pan na business. O karon ang pangalan silang pan, kay unsa? Julie's Bake Shop, igsuon. Ganun gipakita na ko ni. Kay kanang abi ninyo na mga kuya ko ng mga tao, mga sikat ng mga tao, ordinaryo lang na tao parehas nato. Dili lang sila talawan pag makita sila ng opportunity. Mugaw sila. Amen? Amen? Next. Okay, next. Karon, igsoon. Kay napamang ka sa imong dream sa courage zone. Yan na karon sa comfort zone. Wa pa man ka na dato ron. No, padulong pa man ta sa pagkadato. Kinsay padulong pagkadato? Tasang kamot. Gusto ko maniguro nakasabot kita din. Tasang kamot. Na ingon ka padulong na ko pagkadato. Amen? Kung dili ka kumbinsido sa imong sarili, di ka madato. Because first, you have to convince yourself. And then mo follow na. Di mo follow ang faith without, di mo follow ang blessing without faith. Wala yung milagro mahitabo kung wala kay faith. You must have faith in yourself na tabangan yun ka sa Ginoo, masenso ka. Niya, kay wala pa man na nahitabo, muna ang lesson ng number 2 natong himuon. Learn to enjoy life at the present moment. Mas hindi pa ka dato, learn to enjoy life now. Amen? Kaya ang uban maghulat. Ang uban naghulat usa sila malipay. Pastor, nganong sige man kagbukot sister, Brad? Pastor, wala pa manggug ko na minyo, mana dili ko, di pa unya na ko magmalipay yung pastor ko na minyo nako. Thank you. Ngayon man ka magulanon sister, wa pang manggug kwarta pastor. Pero pastor, kung na ko yung negosyo, magmalipayon nako, nagahulat sila sa ilang life. Mga estudyante, pastor, wa man panggug ko'y God wills. Kung mabot na to akong God wills, pastor, magmalipayon na siguro ko. Nagahulat ka, usa ka malipay. And that is one thing na mali sa kinabuhi. Dapat karon mas hindi pa ka dato, mas hingwa pa kay partner, mas hindi pa ka sikat, singwala pa kay negosyo, malipayon na ka dapat, magtuon ka nagkalipay. Na may experience. Niya tumigsamal, family. Tapok may nag-hire me ka ng boat, gani, na 18 kabok ang masigo. So, tapok may pamilya, pati mga apo na dito. Tapok, padulong mi sa Samal, igsuon, nagulat mi, nami destination Samal. Nami sabot na dito na resort, na dito mi mag-enjoy. Pagpadulong na mo dito, kani akong igsuon isa na enjoying the present moment lagi. Lingkod siya sa katig sa kuan. Yang gisangit yang tiil sa dagat. Di ba mag-agas-agas man ano kay gadagan yun murag lingawa gina enjoy ali uy. Wa pa mi kaabot sa Samal ha. Ga-journey pa lang may padulong sa Samal. Pagkita sa kong mga igsuon na enjoy siya, nanundog. Ala lingkod po sa katig. Ana-ana sa tilay. Sige pangatawa. Enjoy kay na moment. Why gasto? Akong mama kay nasigig kasuko. Pangdaog mo diha, mga tagak mo diha. Konsumisyon yun akong mama. Kutog yung may nakaabot sa Samal, nagsigig yun siya yaw-yaw igsoon. No? Una, ganun digin mo kahulat. Mo ato man tag-resort, dito na lang mo pag-enjoy. Ganun di man gino mo kahulat. Sige yaw-yaw akong mama igsoon. In other words, sa mong biyahe,
dili malipayon akong mama. Kay ngano, ang iyang gitanaw ang destination man, ang resort. Dito na mo maglipay pagabo sa resort. Pero kami dito, wa pa sa resort, enjoy na kami. No? Among ginatuso ng enjoy na kami. Kabalo ka, in life we have a destination. Natay ka target, gusto ta successful negosyante, ma-top sa klase, mahimo ma-promote sa atong trabaho. Samtang wala pa na nahitabo mga igsoon, learn to enjoy life now. Kaya sutian ta mo, ang tao na dili kabalo mag-enjoy sa iyang life, karon na di pa siya dato, dili gina siya magmalipayon ng igsoon nandun sa kanturan. Maski pagdato na siya. Kaya akong boss na multimillionaire, giingnan ako siya na anak man siya, kaning mga empleyado ba? Dili gyud ino siya sa kuha, kaning mga empleyado ba? Dili gyud matagbaw, no? Tagaw ni mog increase sa sweldo, mangayo na pug increase. Ingon ko siya, sir, nagtuo magud na sila sir, naputi gyud nimong datuwa sir. Tinuod mo gyud padong puting datuwa magud nimo sir. Ana din siya sa kuha na. Ha, ako dato? Kabalo ka compare sa nagsulti siyang apelyido na dato mo sa Pilipinas. Compare sa ilaha, pobre ra gyud mi. In other words, iyang pananaw sa iyang sarili, dili siya dato, maski multi-millionaire na siya. Kay naa pa may mas dato sa ilaha. Gusto niya, maabot pa ato na dato. Muna, dili pa siya magmalipayong sa pagkakaroon. So tiyan ka mo, inanapod. Kung dili ka kabalo malipay karon, dili ka magmalipayong, maski madato na ka. Kay kung madato na ka, bayo mo na magbugag, mas dato mangyapon ka kung igagaw. Gusto na ko, mas dato pa. Kung mas dato na ko sa kung igagaw, malipay na ko, pastor. Nga kung madato na kasi gagawin, may mo na pagkag, naano mo de, pag umangkon na to, na mas dato. Adigi ka maundang. Pero karon pa lang, masingwa pa kay kwarta, learn to be happy. Sipa-sipa sa taglatay. So, kabalo kami ni Gretchen, early days na mo, sa berets na mo. Usay mag-date nyo, may mga kwarta, mga casual pa yung trabaho. Gamay pa kayo mga sweldo, no? Maglingkod lang mi sa park. May istoryahan na yun, palit mo itong ice cream na kanagaling, kiling. Ice cream. Mag-walking me. Makita na ko ang parents ni Bobet. Bless you kayo ko sila ha. Magsige na sila walking sa kuwan, tigulang na sila. Walking sa Victoria Plaza itong una, holding hands. Sila, sweet kayo sila niya. Mga tigulang na sila. Anak kong minigretsan na tayo, tiguwang na ito yung anak ko doon tatanong, holding hands, kaya punta no. Lain man karon kay biyaan naman ka, no? Nana, makunla na ba? Sunod din diya, biyaan. Kinsa yan, nana, amen. Kinsa yung mga barkada diya, nagtabok sa kasada, mag-una-unang tabok. Biyaan na ka, no? Pero sa life igsuon, learn to be happy. Mga estudyante, wa pa man tay kwarta, unsaon man nato na magmalipayon ta? Sample, idea, na wa pa kay kwarta. Sample, pwede ka malingkod sa gate sa eskwelahan, magtali ka, pilay gwapo, pilay pangit. Pilay mong tali diya, pila na. Ato, gwapo. Ay, ito. Uy, gwapo. Dilingaw na ka. No, wala ka. Enjoy lang yung present moment, no. Nga na kay kwarta gamay pang libre po, doy. Inay mong tapat, libre pa, grabe. Huwag yung ka natandog sa wali ni pastor. Pang libre sa doy. Mas gamay lang kayo. Nagbalik na ba yung ice cream na 7-Eleven, no? Kita ko, nagbalik na po itong ice cream ganin nila. Nana ba? Nagbalik ba? No? Enjoy kayo to. So, kana siya. Next. No? Welcome interruptions in life. No? Kaya, para ma-enjoy kasi mong present moment, na nakabutang di, oh. Kita na kag signage na nakabutang, please disturb. Kita na kag ginana. Wala pa, no? Ang makita nyo na to, please do not disturb. Pero, please disturb. No? Where you are now is exactly where God wants you to be. Nga no makaingon man ka na, i-welcome nimo ang mga interruption sa life. Makalagot ba yagin ni? Mga drivers. Guilty ba ako? Di ba usay mag-init atong ulo kung traffic nga kayo? No, kay natin ginapas na oras ya traffic kayo. Say, o di ba katingan ta? Nga, imbis una na ta, gikatingan ta, di na-delay na inuunta, no? Dali na kayo maging, ako guilty ba ako usay. Anak yung mga gagugod na sa oras. Mga interruption sa life. Kung una sa anak kay assignment, na po isugo imong mama. Nga pinaisog-isog ba yun? Nadigin mabalibaran yan na pagkikihuman na assignment. No? Mga interruption sa life. Kabula ka usay, welcome na to na. Mga interruption sa life. Kabula ka ano? Daghang nabuhi tungkol sa interruption sa life. Patay na unta sila. Pero nabuhi kina interruption sa atong life. Example, sa kabula ka itong 9/11,
katong gibagaan sa eroplano tong tower sa US, no? Ang nga buhi kabalo ka gibanggaan magpunto during that time na magsugod na ang trabaho, kanang oras buntag man to na imbangga sila dito. Ang uban dito nabuhi ngano man, na late siya og sulod. Kay ngano, nahatod pa siya siyang anak kay first day sa kindergarten. Muna na late siya. Pag-abot niya sa kusina, bungkag na. Iguunawan na siya ni dayon og sulod, buhi siya. Ang isa nagpalit og bagong sapatos. Pagbaktas siya padung opisina kay mosulod na sa sayo, napaslot man niyang tiil. Nihapit siya dito sa butika, mo palit og band-aid. Muna na late siya. Pag-abot niya, bungkag na lang opisina, buhi siya. Mga interruption sa life ba? Usay i-welcome nato ang interruption sa life. Na dili nato iken na murag problema naging kayo na disturbo ka. Lisod ni tun-an, no? Dali ni sotiyon ko lisod tun-an. No? Sunod na magsamok-samok, ina din siya, "Hoy, salamat. Samuka pa ko more. Disturb me more." Di ba mo lahi mo para sa kinabuhi? Next. Nya, kato, sulbad naman nato to number 1. Ang pangutanan nila kaduhan to sa mga elders, what brought you the greatest happiness? Sa inyo tanaw, unsay answer? Unsay answer nila? Kaya pare-parehas na sila ka-answer. Unsa ang nakahatag sila happiness ilang life na tiguwang na sila. Kanusa ilang life na happy kay sila. Kinsay makatagna. Mga introvert tingog. Kinsay makatagna. Okay? Lain-lain lang pagkasorte. Next. My wife, my husband, my children, my friends, my family. Una nakalipay sila. In other words, kung imo na siyang ibuo, relationships. Igsoon. Ang makalipay kung siya nag-answer relationships. Parang na nakatama ganina. Nakatama. Congratulations. No? Relationship igsoon. Wala gilaing butang makalipay sa tao. Except relationship. Masing unsa ka pakadato. Kung dili mayo imong relationship, dili ka magmalipayo mo na daghang dato naghikog. So tiyanta mo. Masing unsa ka pakagwapa, daghang naghikog na gwapa. Kabalo ba mo na mga first runner-up sa Miss Universe, si Miss India, si Miss tulo to ka book naghikog, pastor. Mga gwapa to, mga daog sa international na contest, naghikog. Ngano man nagbulag sa boyfriend, no? Broken hearted, kinsay mga depressed diri kay nagbulag o nagkaaway-away mo. Talingi ay mong tapat tanawa daw mura ba nagibulagan o gitsura? Mura ba gibulagan o dili, no? No, wala man siya, no? Wala man siya. So, importante gid ang relationship sa life. Kay maski unsa pa lagi ka kadato, kung pangit imong relationship, dili gid ka magmalipayon. So tiyanta mo, nay dato naghikog. Naay guwapa naghikog. Naay sikat naghikog. Kato ganing director sinsa to? Si Robin Padilla, Robin Padilla. Kato ganing nasa Jumanji. Oh, Robin Williams, yes. Sikat lagi kayo ito, Robin Williams. Dagang kayo siya sikat. Naghikog siya sa iyang hotel. Depression. Comedian pag ito siya. Ironic kayo. Comedian to siya. How siya magpakatawa, igsoon, pero sa iyang sulod-suluran, igsoon, na siya yung mga depression. Tanaw mo yung tapad, basig hawd na magpakatawa, pero sa sulod, dagan nag-depression siyang life, mga igsoon. Nang nananimog iyampo, mga igsoon, no? Relationship. Dagan dato naghikog, pero wala pag yung ko kitag tao. Ako lang gisultidaan sa idya itong una. Wala pa ko kitag tao na malipayon niyang relationship niya, naghikog siya. Kita na ka, ngayon naghikog sa silingan. Ala, kung sana, naghikog. Ano naghikog mo siya? Malipayon na silang duwa siyang bana. Uy, mo na naghikog siya. Huwag kayo madunggan ni nana ba? Lipay mo na siya siyang anak. Uy, masina siya nagdula mo na. Naghikog siya paggabi. Wala gina may tabo. Ang walay naghikog na malipayon ng relationship. Pero naay naghikog masindato, dili malipayon ng relationship. In other words, before ka matigulang, treasure your relationship. Mga ginagmay na mga problema din na nato na daginuton. Mga utang na ginagmay na kay utang na mo. Gilibre betang 7-Eleven imong turno na karon wa ka nang libre nako gaadi na takatagdon oy. Sayloan na lang na inay mo tapag ipasaylo na ta ka sa dili nimo paglibre nako. Karong adlaw na release na gyud ko sa akong gibati. Nay utang nimo gamay kayo imo pag yung sunod-sunod di na ka magmalipayon, di na ka gana mo tagad. Butang lang na igsuon, no? Butang lang na siya. Ayaw i-sacrifice ang relationship sa butang. Amen? O, bulahan ang mga naiutang karon kay libre na ka pasaylo na ka. Amen?
Kung na kay igsuon, utangan biyata sa Ginoo ba? No, dagan tagsala. Gipasaylo ta niya. No, hindi man ta makapasaylo sa uban sila mga atraso. Amen. Next. Sa ato pa, kani atong lesson karon. Number 3, put people before things. Mag-away-away gani tungod sa butang lang. Tungod lang sa cellphone. Ihatag na siya, oy. Away ako karon, ihatag na ko ang cellphone sa akong asawa sa inyo. Para gusto niyo mo cellphone sa ako itong ihatag. High-tech ba ito? Kinalan itong toothpick para moon. Nangawala naman mga buttons, good na suksukan ng toothpick para moon. Naluin ako sa asawa, mara ako naging ng palitan ng cellphone ng asawa. No? Pero mahalon to itong unang panahon ng cellphone. Happy relationship make happy people. Igsoon, ingon pa sa Luke 10:27, not the Lord of God, love your neighbors as yourself. In other words, relationship with God and people, importante kayo. Kung gusto ka, walay regrets sa imong kamatayon, kinahanglan ta magpasaylo. Remember, unsaon pag-treasure og relationship, duha lang, spend time and release forgiveness. Duha ra gina. Spend time bonding and then release forgiveness, magka-atraso siya. Akong ibalik, kung kada tao sa imong life, kada loved one sa imong life, mag-atraso nimo imo dayong ex, di na ko, blacklisted na ka, di na takatag doon, unfriend na ka, mahurot na natanan, kaya magkasala mo sila, di sila perfect sa imong life. Kada makasala imong ex, mahurot na kag ex, abot sa time, wala naman di ko'y friends. Ano mo na kag lonely, kaya di man ka mapasayloon. Pero sa relationship, para mo grow, kinahanglan gyud ka makabalong magpasaylo igsoon. Kaya kung abot ang time, ikaw na po'y magkamali, sayloon po ka sa imong pasaylo. Ibig na sa Ginoo, sayloon ka. Next. And enjoy the imperfect people for now, in your life now. Na mga imperfect people sa atong life karon, no? Ato na lang gid na silang i-enjoy ang mga imperfect people sa atong life. Padulong mi diri sa church. Nagsigig wild akong anak si Krister sa sakyanan. Kuyawan nami agoy. Muabot nig simbahan, magsige nig wild. Ako pala wild speaker. Amo gina siya uyon-uyonan ba, buntag ting simba. Di gyud na mo na siya biklon. Kung gusto siya mukaon pakanon gyud na mo, gusto pa niya dungagan pakanon gyud na mo na siya. Para way bikil kay masugod siya ka bikil, madala na niya yung sagit-sagit diri. Ganina bikil siya. Kay nagkaod siya pamahaw, ning gawas man sila Lois kay namusayo sila sa church. Di ako silang atod sa gate. Napasagdan siya sa iyahang pagkaon. Basta mapasagdan na siya, hurot maginatanan sundan igsoon. Basi unsa pa spelling anang sudan na iya maginang kaonon tanan, no? Napil man ganyan kaon tunguna ang kuan, kaon man gani niya ang sa tawag ni magnet duha ka buok, no? Nagdikit gud pagawas. Ang magnet duha ka buok, na inom na siya singer na oil sa makina. Nainom niya, nakakaon pa siya tsinelas na bag-o kay humot man. Nakaon niya, naglutaw intaw paggawas, no? Lutaw sa CR. Grasya ra gud sa Ginoo ni survive na akong anak ba. Wala ka milagro ra gid na siya na nag-survive na siya hangtod karon kay di man namo siya mabantayan permi god. Ganina nag-wild gid siya uli siya ganina. Interruption sa life, no? Nakatuon nako, ako na lang gi-welcome. Lord, I welcome. Interruption sa basi deg 911 ni na style, no? Masalbar ko. Magtuod siyo ka ana, no? Una na interruption sa atong life, matuon na lang kita. Thank you, Lord. Dawato na lang nato, nya magbalipayon lang gyapon ta. Masina interruption sa life. Praktisan nato na. Gusto ka magmalipayon sa life. Next. And finally, what must we discover about life before we die? Mga advices nila. Unsa man dapat namong himuon before we die? No? Next. Ang answer ana niya is pareha silang answer. Sacrifice to help other people. Igsoon, maski pagdato na kay ka successful na kay ka sa imong life. Dili gani ka motabang sa uban, walay meaning, empty ang imong life igsoon. Magtuon gyud tabang sa uban. Naay mga generous diri sa church ba? Na may mga young people diri na nagtrabaho na kusog kay sila mang libre silang mga kauban. Men balik na pud ning libre na pud. Dungan no magsige magpaduhog ining libre pastor. Kana mga ong gitaud to diha. Daghan magdalag sutan gikan na silang balay. Ipang libre sa tanan. Ya, ang kalipay na mabati nimo na nangaon sila sa imong pagkaon, di ba? Ang fulfillment ba? Kana makatabang kag tao sa imong life, grabe ka fulfillment. Labi na ang mga cell leaders, kinsa mga nakatry no guli itong cell diri. Kana mag-mentor gani ka. Grabe imong kalipay kung kita nimo ma-improve siya. Kabalo kay igsoon,
tungod sa sitwasyon ako nagtrabaho niya na special child. Gamay lang yun ako na mentor ng mga tao sa life sa Christian world, no? Gamay lang yun kong na mentor igsoon. Pero malipay ko, masing gamay lang kong na mentor, pero ang upat sa ilaha pastors na nagdala na og mga churches igsoon. Gamay ra king agi, pero nakain ko Lord, magtanaw ko sa ilang life, maka-feel gani kong fulfillment. Na out sa akong gipang mentor na ako na nagsugod pa lang karon mga pastors na sila, no? Nagdala na ilang sarili mga churches nga igsoon nga. Mga ko Lord, salamat Lord kung mo-reflect ko sa akong life. Dili day sayang akong life. Kay out sa ako agi gamit ko nimo na naka-mentor sa uban. So igsoon kani akong encouragement sa tuwa. Kabalo mo ka ang baby, no? Kinsa na baby diri? Nay mga na baby diri. Ay ta. Kabalo ka, ang baby, sikat kayo na sila, no? Nagani baby sa room, di ba? Unsay man sutuon, labi ng mga babae, unsay sutuon nyo, ay ka-cute, wala naman itong baby, di ba? Ay ka-cute, sikat kayo na yung mga baby ba? Pero kung mabalo ba ka, kani mga baby, mga narcissistic ni sila. Kana-gani ilang huna-una, ilan ang sarili. Mo ni sila mga pinaka-selfish ng mga tao sa tibok kalibutan, mga babies. Kaya nga naman, kinanglan na sila mukaon, matulog, muburp, mangihi, malibang, di ba? Lima ka bukid sa bata. Yan ka ng bata, di na maghuna-una. Kung ikaw yung nagbantay, ang tanaw sa imuha, ikaw mag-serve sa iyaha. Ano mo ng mga bata? Maski unsa pa naka-depress ka, kamasakiton ka, buhilak ganin ng bata, di ba? Imo ginangatimanon. Maski pag naka sa telepono, istorya ni mo ang presidente sa Pilipinas, muhilak ina siya kung igutom siya. Kaya una-una, serbisyuhin ko, gutom ko, gusto ko mangihi. Sarili-sarili lang ginayang ginahuna-una. Ana ang baby igsoon. Pero kalipay lang nato, no? Kaluoy sa Ginoo, mugrow ba ang baby? Na mugrow na siya, makabulo siya musulti, makabulo siya mulakaw, makabulo po siya maguna-una. And then kung makabalo na siya maguna-una, makahuna-una na siya, dili lang para siyang sarili, kundi para po sa uban. Amen? Na yung mga tao diri bless kay ko, daghan diri sa ay mga sa church sa CCFF, no, to God be the glory, daghan diri kayo ang mga generous givers yun. Kung lipay ko sa Ginoo ana, daghan nagatabang, mga nagtinabangay yun, mga kauban diri sa usa-usa, no, daghan kayo nagatabang, mga tao na dili lang sarili lang nauna. Ang uban baby pa natiguwang na lang sila, mao gihapon ilang sarili lang gihapon ang ginahuna-una. Nakatesting kang mga tao inana, no? Na di gyud mo tabang, kuripot gyud kayo, di gyud mo hatag, no? Muna ingon sa Bible na kay magpaampo sa imo, pastor. Wala gyud ko'y pamasahe pa uli karon ba? Ala, magampo ta sa Ginoo na tagaan kay provide. Lord, paghatag milagro, napa-providean si sister og pamasahe. No, di na lang kamukuot. Uy, hatag na lang kag pamasahe, ampo pa kag milagro, hatag na lang ka, igsuon. Kabalo ka sa life, kung na kay matabangan na tao, bless kay ka. Kaingon pa sa Ginoo, next. Taas kay nino. Kapag abot daw sa Ginoo, abot ni Jesus, sa judgment day, the Son of Man will judge the nations, Matthew 25:32, 36 and 40. Isiparate daw sa Ginoo, as shepherd, isiparate niya ang sheep ug ang goat. Isiparate niya ang, Bisaya sa sheep, ang kardero ug ang kanding. Kay daghan nagsimba sa simbahan, ang uban kanding, ang uban karnero. Isiparate daw na sa Ginoo. Nya unsaon nimo pagkabalo kung kinsa tong karnero, kay karnero mo man ay nag-serve gud sa Ginoo, no. Ingon pa diha sa Ginoo, for when I was hungry and you gave me food, I was thirsty, you gave me drink. I was a stranger and you took me in. I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you come to me. Assuredly, I say to you, inasmuch as you did it to me, to the least of my brethren, you did it to me. In other words, ingon ang Ginoo ison, pagwawd sa panahon, mabot ang Ginoo, ibahin niya ang kanding ug ang karnero. Unsaon pagkabalo kinsa ang karnero? Kadto nagtabang. Ingon niya diha, katong gigutom yung gipakaon. Walay sinina imong gihatagan. Kinsa may daghang sinina diha silang mga kuan diha, kabinet. Ang uban bagi pang uk-uk na yung sinina diya ba na nangakuan na, nangalain na lang ang color, ipanghatag na uy.
Si pastor kay basi mo payat pa di kung balik. Dugay pa kayo ng sister, oy. Mupayat ba? Ihatag na kay tagaan kag bag-o sa Ginoo kung mupayat kag balik. Amen? Ihatag din mo na. Tanawan na ipanghatag na igsoon. Kaya kung maghatag ka sa mga sinina imo sa Ginoo din, karnero ka. Nagikuton ning tabang ka, karnero ka, dili ka kanding. Amen. Nay na priso imong gibisnahan, then karnero ka, dili ka kanding. Ina imong tapad, tabangi ko ha para dili ka makanding. Para makarnero gyud kang sigurado. Ginanglan ba ko ron, gigutom ba gyud ko ron, tabangi gyud ko ha. Di ka mo tabang, ikanding, tabang. Amen. Nanay pangalan ron. Ang kusod mang libre, karnero na siya. Amen. Amen. In life. In other words, igsoon, shortcut na ako before I end. No? Ang akong pinaka-point ani is, kana-gani mong life, dili lang para sa imong sarili. Hatag po nimo para sa uban. Pastor, di man po ko inana ka dato. Nga muhatag pagyud ko mao na gitawag nato ganina dengan sacrifice to help others. It is a sacrifice. Usay mo tabang gyud ka. No? Kami ni Gretchen, i-testimony nako ni dili kay tungod mga hambog mi. Pero i-testimony nako ni kay gusto nako ma-experience niyo ang joy ba. No? Daghang mga estudyante na naglisod una sa Cebu pa, even sa Davao, na lisod yun silang tuition mga igsoon. Gusto yun mo eskwela. Na amon ang ginatabangan ni Gretchen. No? Di man po may dagang kwarta, pero kung sacrifice yun, hatag yun po mi. Until nakagraduate sila, niya, makalipayong kayo magtanaw kay igsoon na sila trabaho. Ana, niya, mo chat sa imo at, Pastor, salamat yun. Kung dili tungod sa inyong tabang tuna, wag yun ko kahuman. Wala yun ko ani na posisyon. Luman, manager na. No? Wag yun may ani na posisyon kung wala mo nito tabang sa unan. Makahila ka sa kalipay. Tayo tungod ang gamit imong life to help others. Yan i-acknowledge sila, ana. And I hope you will experience the same joy also. Try it. Tingin ninyo. Dili makinalan tanan tao sa kalibutan ang inyong tabangan. Next na last. Pinakalas. Kita ka ni Starfish. Ako na ibalik ng story sa mga wala kabalo. One day, nagbagyo, pagkagabi pagkabuntag sa kusod sa balod, dagang starfish ang naanod sa tawag na, shoreline. Sa shoreline, no? Ning balik niya ang dagat, nabilin ng mga starfish sa balas. Thousands of starfish, puti yung dagana. Ya, nagtanaw tong tigulang, kay nagkuhan siya dito, nagpahangin siya sa dagat. Sa unahan ay batang gamay. Kabalo kang sige mo sa bata, punit niya starfish. Gilabay niya balik sa dagat. Punit na po siya. Labay niya sa dagat. Giduol siya sa tigulang siya. Dong. Unsa man na imong ginahimo diya dong? Ay, nung akong ginabalik ang starfish sa dagat. Kay nga no, moabot ang init karon, mainitan ni sila. Di man ni sila kabalo mo kamang padulong sa dagat. Mamatay ni sila sa init kundi sila mabalik sa dagat. Muna ako na silang ginabalik. Sa dong, wala man ay impact imong gihimo. Danawa na dong thousands ka starfish. Nya pila naman imong kaya ibalik, wala impact. In other words, useless na imong ginahimo. Yan, nag-itsa ang bata sa isa pa ka starfish. Nong, katong starfish na akong ginabay ba? Para sa iya, dili useless akong gihimo. Kaya na-save na ko iyang life. And that is for all of us. Daghang nang inalan na tao sa kalibutan iso di nato kaya tabangan tanan. Pero sa imong life siguro kay isa o duha. Nang mo focus kani kag tabangan ng tawhana na i-identify it na kani si kuan pero mamiti kinahon ako na siya fokusan. Tabangan gid nako siya usa siya para siya makahuman o tabangan nako siya para makakaon silang tarong. Dili kinahanglan daghan igsuon. Kung kita kada usa sa tuwa na isa na duha natong tabangan, grabe kay tag-impact sa church. Kusog kay ta mo wali, grabe kay tag knowledge sa igsuon, people don't care how much you know unless they know how much you care. May ingon pa sa saying. Dagang mga tao dili sila ma-impress kung kuyaw kag knowledge sa Bible. Ma-impress sila kung kana imong knowledge sa Bible imong gigawit into action o nagtabang ka sa mga tao. That's the time ma-impress sila. Usay din enta makadala og tao sa church kay ngano di man sila blessed atong life. Good. Pero kung mutabang ka sa mga tao, ma-bless sila mo ani sila sa church. Dili nakakinala mo wali og pure gospel, kinahanglan spiritual laws, tanan tong nibalaan nato pagwali. Dili na ninyo kinahanglan. Makitan pa lang niya yung life na nahimo kang blessing sa iya, mangutanan na siya. Kuy, asa man ka naga-church? Bisita daw ko sa inyong church. Biki, buutan lagi ka.
Siguro kung mabisita po ko, matransform po ko. Maparehas, gusto na ko maparehas sa imuha na magitagon, ubuutan. No? Una, if you want to be a blessing, patabang ta. Paggamit ta sa Ginoo mga igsoon. Amen? Kami ni Christian, kami may desire to help. Because at one point sa akong life, igsoon, this is testimony. Mo end ko sa akong life ani na storya man ako ni Soban, no? Sa uban na wala pa akong istorya, no. At one point sa akong life nahimo kong starfish igsoon. I thought I was going to die. Kaya tungod na eskwela ko sa Manila at the age of 13. Pila ng 13 Fisher High School, no? Grade 7. Grade 7 nakapasa ko scholarship sa Manila. Gipadala ko sa akong parents dito. Nagabihay ko eroplano barko ako ra isa. Sayo kay ko na independent at the age of 13 igsoon. Mo pa-enroll ko sa eskwelahan ako ra isa. Nag-dorm ko dito. Kaya naman po allowance yatag ang government scholar ko. First na kong uli sa Davao igsoon kabulukan disaster na itabo. Kaya ang kwarta nagipaha dala sa akong ginikanan para sa kuang eroplano unta. Na sila'y gisugo naatog Manila na igipadala nila ang kwarta. Ang ilang gisugo wa po di adto sa kuha, nagulat siya na ako'y moadto niya. Yo pa ba cellphone nung unang panahon. Wala ko kabalo na ang kwarta na day sa iyaha. Nabilin ko sa dormitory, nanguli na tanan, kay bakasyon naman to. Duha na lang may nabilin sa akong best friend igsoon, wag yun niya biyae. No, taga Baguio, doktor na karon. Best friend, wag ko niya biyae. Tulo mi kadlaw, wa na may mga kwarta. Iyang kwarta, igot apod pangpliti. Ako wag yun ko kwarta, wa na may pagkaon. Gutom na kay may 3 days. O sutihan ta mo, di ko maulaw mo suti ako ng testimony itong una. Kabalo ka sa kagugutom na mo, tulo na kaadlaw. Lain din yung gutomon ka, no? Magdamgo na ka mga pagkaon ba? Mo-operate mo gift of vision. Mga kalderita, kaldero. Grabe na gigit kagutom yun. Tulo na kaadlaw niya. 13 years old. No? Niyan to me og supermarket, hindi man yun makaya. Napangutan namin sa usa-usa. Unsay pwede kawaton sa supermarket na dili ta mapriso. Ang una-unaan, noodles lang, nor ganit, ng chicken cubes. Kaya di naman na mo matulon ang tubig. Good, wala naman lasa. Dugayan mo na may busuga, sige tubig. Ang mong gusto butangan og nor chicken cube niya. Wa may kwarta kabalo kay Exxon. Si Pastor Jotam, actually ito ng panahon, nangawat ng nor cubes. Amo, survival lang ito itong una, duhami. Ang iyang gikuha po, bawang. Kaya mo, isagol po sa sabaw. Bulik ko sa nor cubes. Nagilak ko sa kong sarili. Niabot na yung kukaning level na mangawat ako sa... Grabe naman yung kagutom isuon. Yawa pa'y klaro kung wala ang kwarta. No, niabot yung ko dito na paggawas na mo sa supermarket isuon, paglampas na mo sa gwardiya. Napa ang gwardiya, sa ang atbang puti na mong ambak-ambak. Kaya nakalusot mi. Kaya mo ito yung gipabukalan. Survive na po another 2 days. Pero niingon ko sa kong sarili, timanan ko ning tindahan na ni. Kay pag-abot ako na ako'y kwarta mo, bayad yung kong balik diri. Kaling tindahan na ni. No? Tropical Hut ang pangalan sa tindahan dito sa Manila Igsoon. No? Di ko kalimot, anak. Kay ni-attempt kong bayad, kaso grabe naman day flyover dito, di naman day kakanaog sa dool. Kinanan na kamulampas sa layo. Wala na ko nahimo, napakoy kulang, no? Napakoy mga unsettled issues sa life. Na kinanan na ko himuon. Grabe Igsoon. Sa kagutom na mo Igsoon, grabe kayo. Kabalo ka unsay milagro sa Ginoo, ang manager na mo sa dorm na ning uli na naay nalimtan sa dorm, ning balik. Pagtanaw niya, nganong na, ba't nandito pa kayo? Wala kami pera, wala akong pamasahe. Gipahiram ko niya pamasahe Igsoon. Nakasakay ko, dili plano kay gamay lang man, barko. Ya, ang barko ni Agi Jensan, padulong Davao. Pag-abot sa Jensan, puno ang pantalan, dili mi kadunggo. Maabot pa daw 3 days o sa mi makadunggo. So nami sa dagat. Una, ang uban, dili nakaantos. Tanan pasahero, ato na cargo boat man. Ning sakay na lagbangka, ning dak sa Jensan, ning gikuha og bangka, na nakay sila tanan, kay di na sila, magbas na lang sila pa Davao. Nang hawa na sila tanan, ako na 13 years old, naglingkod ko sa kontieras, nagilak ko. Kaya wa man ko'y kwarta, sakay sa boat. Igo-igo naman yun, na makaabot lang kong GSIS man mitong una. Nay, duha ka magtiayon. So tiyan mo, starfish ko during that time. Abi na ko, diri na mag-siyo ko mamatay. Wa ko kabalon sa amin, 13 years old. Sa may isip sa 13 years old, eh? Ang duha ka tigulang ningon sa kuwa, dong, dili na mo sakay, dong, ato na ta. Mulat ka diri.
Wala ko'y kwarta. Sa ingon ko sila, naghilak ko, wala ko'y kwarta. Daluoy sila sa kuha igsoon. Ay, huwag man ka nagsulti itong dali. Kami sweldo sa imo, kami bayad sa imo. Gisakay ko nila, abot sa bus. Kabalo ka asa sila nagpuyo, taas daw sa Durian Hotel. Taas daw sa Durian Hotel. Di ko kalimot sila ha. Kaya ako sa need. Wala ko'y kwarta. Starfish ko, nabi na ko, mamatay na ko. For here comes this couple, very simple lang gihimo. Ibayaran nila na complete. So, sakay dyan sa ni Agig GSIS may nagpuyo. Naog ko sa GSIS, dala akong mga bag. Gabat ito, yung kaya ko, 13 years old, dala akong mga bag. Nagbaktas ko, sige ko hilak, nagbaktas, masaka sa mong balay. Naghilak ko tungod kay nagsagol ang akong gibati. Naglagot ko sa akong ginikanan, nga ako padali kwarta, gipadalaan maday ko, pero sa laing tao gipadala. Nga, naghilak ko sa kalipay, nag-save ko atong duha ka magtiayon nigsuon. O di ko kalimot atong duha. And because of that, promise ko sa akong sarili, na ganitaw manginanglan sa kuha, ako po siyang tabangan. Na may mga tao na binuang sa nailahan, no? Na nagigihimo ng negosyo, kabalo po tamo tao nag-wisdom inana. Pero naging mga tao na tinuod yun na nanginanglan nagsuon. And muna nag-trigger sa akong heart, because itong una starfish ko, karon nangita po kong starfish. Una nang minahal di nang lang yung kayo din mo tabang pagpupunit iitsan ako. Di man nato kaya tabangan tanan. Pero kanang taon na imong gitabangan ng soul, it will make a difference in his life. Na naa siya impact na di gid siya makalimot sa imuha. Ug ma-bless yun ang Ginoo sa imuha. Tawagon yun ka sa Ginoo Kardero. Kay nitabang ka that time na ninganlan ta. Amen. Ison, we have been claiming ourselves to be Christians. Kusutian ta ka, useless ang tanan. Unless atong i-put into action what we have learned sa Bible igsoon, and that is to help others. If we want to die without regrets at kinabuhi, let us sacrifice igsoon to help others. Kita ka na ninginanglan sa church, tabang ta, ninginanglan sa inyong pamilya, tabang ta. Pastor, pero maminti na lang manggina sila ng ninanglan din, pero maminti po katabang. Ano, ang Ginoo ba, ni undang magtabang sa imuha, pero maminti man po kaninanglan niya. Wala man siya ning undang. Tabang na punta pero maminti. Kaya paabot sa time na mo asinso na siya, di po siya kalimot ni mo. Grabe niya akong sister, akong brother ba. Grabe na kayo, pila katuig ko niya, siya nagkikatabang na ako until na na-release ko sa akong kalisod. Kaysa naman mamatay sa taas na itong life na wala man lang tayo agi. Wala lang may naguol na nawala ka sa kalibutan. Napahinoy nalipay. May rapot to nawala. Uy, ripot man kayo siya. Di ko tumutabang. Pero kanang mamatay, ganita kuhaon ka sa Ginoo. Nadaghan magilak. Tungo na bless sila sa atong life. Unang pinaka-goal na to. Paggamit ta sa Ginoo, we believe in God. We will believe in the biblical principles. Let us put this into practice. Na makita na ang kinabuhi ni Kristo na agi sa tuwa. Na mabless sa mga tao pinaagi sa atong mga life. Muna atong pina-challenge sa tuwa igsoon karon. Before man ta mamatay sa atong kinabuhi, maabot man gid na. Mingon tag palayo lang, di palayon na to. Simba ko, musimba kita, tama gid, musimba kita. Tama gid, life is short, simba ko gid, simba kita. No. Muna atong nawang karon na mahimot ang blessing sa uban. Amen. And dili na siya dali. Without the help of the Holy Spirit sa atong life. Manindog tatanan karong buntaga. Sa kagrabe na itong mga concerns, mga issues sa life, sa kadagan na itong problema, itong ginatubang, usay makalimot na ta, na naapaday, mas naglisod na to, na nanginagtabang, mga igsoon. And right now, as we ponder upon ourselves, at nagahuna-una ta karon, na upat ka butang, na dapat na itong pangandaman, usa takuhaon sa Ginoo igsoon. Ang una, iyan po sa Ginoo karon na dili na ta magsige kahadlok. Na kung na opportunity sa atong life ato nang i-grab ang opportunity sa atong life with the help of God. Kung maayo po ta sa Ginoo tabang na Lord na ma-enjoy nato ang atong present moment, mas dili pa ta dato, di pa ta successful sa pagkaron. Apan ma-enjoy nato matawid adlaw-adlaw sa atong life. Na dili ta mo focus sa atong mga problema. We will learn to enjoy. Mga tag-wisdom ana sa Ginoo. And we will also ask God to restore our broken relationship. Ison, pangit kayo kung abot ka sa time na kuhaon na ta sa Ginoo nang magalanganin gani ka kay napay mga relationship na wala pa na-restore.
Dali na mapag-restore igsoon. Sa langit ang itong Panginoon, release forgiveness. Walang gina itong mo, Lord. Huwag ato pang remember to help others also. Let us sacrifice to help others. Let us pray to God na, Lord, i-restore, Lord. Don't you know na kanang akong ipangsulti ng mga upat igsoon. Gihimo na ni Kristo sa atong life. Siya nakatagog boldness ka nato. Siya nagatag sa Holy Spirit para ma-enjoy nato every moment sa atong life. Siya nag-restore of relationship. Siya nag-release of forgiveness sa atong life para ma-restore atong relationship na kaniya. O nag-iinon si Jesus Kristo ka nato. Ang tanan mo tabang sa iyang kapwa. Kada imong gihimo nimo dili lang sa kapwa, gihimo usab nimo ngana sa Ginoo. For whatsoever you do to the least of my brother, that you do unto me. Ginoo pa si Ginoo Jesus sa nato. Can we sing one song right now? Samtang magakanta tayo na kanta igsoon, I pray to the Lord. Na Lord, ibalik akong passion to help others. Lord, tagay kong spirito sa kaisog na dili ko mahadlok, Lord, God, na imong dream na akong yatag sa akong life, Lord, matuman, Lord, na dili mapugngan sa spirito sa kahadlok. And ask God na, Lord, nabangi ko, Lord, na ma-enjoy na ko every moment sa akong life, masing daghan ko problema ginatubang, Lord, that I will learn to enjoy life because life is a gift from you, Lord. Let us sing this song right now. And tell to God, Lord, ibalik akong passion to help others, Lord God. Make me a blessing to others also, Lord. Help me, Lord God, to release forgiveness. Thank you for your word. Lord, I pray that the word, Lord God, that we heard from you, Lord God, this will transform our life, Lord. Lord, baguha mo mga kasing-kasing ka ng muntaga, baguha mo mga panghuna-una, Lord. Lord, ginaday ka na mo, Lord God. Kayo mong plano sa mong kinubuhi, Lord God, ang plano you have come, Lord God, that we might have life and have it more abundantly. Nag-iingong kasi mong pulong, Lord. I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope on the future. Lord, kana na hope, kana na dream, kana na plano, Lord God, it shall be done unto us, O Lord. May tabo na sa matag-usa ka na mo, Lord God. Pero wala mo spirito sa kahadlok, Lord.
But give us a spirit of boldness, power, and sound mind, Lord. Lord, we thank you, Lord God, make us a blessing to others. Lord, na mahimo na mo na mong kinabuhi, Lord, na makita sa uban sa amo ang mga kinabuhi. Lord, we thank you, Lord God, and we give you all the honor and the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Amen. Makalingkod ta mga igsoon. Kinalang ko tabang niya. Kuya Pabs, pasis ko kay Kuya Pabs. As Kuya Pabs. Nasa what? Okay. So, birthday ni Kuya Pabs. Bisa aton tatong ipaningon sa atbang na ato ikuan. No, happy birthday to Kuya Pabs na lang. No? Birthday ni Kuya Pabs. Amen. So, ato nang i-celebrate natin siya ilakaw. Amen. So, manindog na lang ta for the benediction. Pastor, lakay announcement, Pastor. Sige. Nindog na ta for the benediction. Amen. Ready na ba ta to be a blessing to others? Amen. Pastor, wala man ko'y kwarta din kami ka-service. Unya, inig pangaon unya na may mga elders doon na kilala nung sister nato, servisyohin din ninyo, di ba? Amen. Natay mga kaila, servisyohin. Serve ka pagkaon. Sa mga nag-serve, bless kayo ko sa inyong life. Sa nagahugas sa plato, bless kayo ko sa inyong life. No, lipay kayo ko anak sila. And we pray that this week, we will become a blessing to others. No, mangita tayong mga starfish sa ato mga kinabuhi, atong tabangan. Amen. And as we bless others, God will bless us also. Amen. Let us lift up our hands for the benediction as we sing that song. Now the Lord bless you and keep you. The Lord makes His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face toward you and give you peace, but now and forevermore. And the people of God will say, Amen, Amen, and Amen. God bless us all. Itatag star peace kanong si manahin. Be a blessing to others. Mayong buntag sa tanan.